Sa Bible kasi 'di ba iba-iba yung mga manuscript. Pero teka. Ano mga manuscript sa Bible pinagsasabi mo? Pangalanan mo manuscript, pangalanan mo. Ano manuscript? Sa Greek nga lang marami na eh. Ano nga mga manuscript? Papyrus 1, Papyrus 2, Papyrus 3, Papyrus... Ano ba? Pesita? Ano ba? Oh, ganun. Marami. Diyan kong pangalan. Kasi ngangawang-ngawa ka, wala kang alam eh. Ayun nga, yung mga binanggit mo, yun. Mga manuscript yun. Anong variance doon? Anong problema doon sa... Anong verse na may problema? Para kang tuling kausap eh. Ipakita mo kung saan yung sinasabing variance doon sa Papyrus 2, Papyrus 1, Papyrus 3, Papyrus 4. Pesita, kung ano man. Kapag nagsalita kayo sa Biblia, advice ko sa inyo, patunayan yung mga sinasabi nyo. Mga ngawa-ngawa kayo, hindi nyo alam yung pinagsasabi nyo. Magbigay ka ng halimbawa doon sa sinasabi mong papyrus na may mga problema kagaya ng Quran na problema sa inyo, mga variance nyo. Sa Mark, yung last chapter doon, may dinagdag Variance doon ba mga yun? verse. Variance ba yun? Yung iba, wala. Sa ibang manuscript wala noon. Anong manuscript na wala yun? Pinapangalan ko sa yung manuscript. Anong manuscript na wala yun? Anong pangalan ng manuscript na wala yun? Ulit mo kausap eh. Kung ayaw yung masupla sa usapan, ayusin yung pagkikipag-usap nyo. Sabi mo may problema, punta ka sa Quran, marami dong ano. Saan galing yung linya ng manuscript? Anong eksaktong lugar? Saan galing? Anong name ng manuscript research na wala yun? Yung ano doon, yung last, i-google ko lang. Hindi yan baka- tanong kung anong manuscript name. Hindi ka nakakaintindi ng manuscript eh. Ako ayaw ko ng mga sinungaling eh. Manuscript, we're asking about the manuscript. What exact manuscript? Nawala yun. Saan yun? Actual article mismo kukunin mo. Sige, papapartidahan natin. Huwag silang tumindig sa reliyon niya. Tayo titindig sa reliyon natin. Paniniwa, pananampalatay natin. Tingnan natin kung makakatindig din sa kasinungaling nila. Masaya ngayon, magbigay ka ng manuscript. Manuscript ha? Manuscript record na wala ang Mark 16. I challenge you na may variance sa magkabila, yung existing at the same time na magkaibang pangalan ng script sa Greek, may erasure, wala yung Mark 16. Magbigay ka. Talking about the manuscript name. Doon sa ibang manuscript tulad ng Alexandrinos, ganun din yung iba. Mayroong idinagdag Hindi mo naintindihan verse 9 ang hanggang... argumento. Yan ang hirap sa inyo mga Muslim. Hindi naintindihan ang argumento. Susunod kita sa argumento mo na yan. Ha? Papaintindi ko siya argumento kasi yun ang hirap sa inyo. Hindi nyo maintindihan yung argumento ng Krisyano. Eh. Argumento mo dyan, naintindihan ko yung argumento mo. Ang argumento mo ganito. Sabi mo, Textus Vaticanus. Sabi mo, wala dong Mark 16. Tanungin kita, ano ba ang petsa ng Textus Vaticanus? May kakontra ba yan na nag-exist at the same time na magkaiba sa kanya? 5th century yan, 5th century. Tapos yung Alexandrinos, 5th century din. Yung Alexandrinos, 5th century din. Ang tanong dito, paano mo nalaman na variance yun? Kung wala lang doon ng Mark 16, paano mo nalaman na variance yun? Ang pinagkaiba nila ganito, yung isa, dinagdagan. Nagets mo, mas nauna pa nga yung Sinaiticus kasi 4th century. Ano mo nga nasabing dinagdagan? Tingnan mo. Saan mo nakuha ang research mo na dinagdagan? Yung Sinaiticus, 4th century. Hanggang verse 8 lang siya. Chapter 16, verse 8 lang siya. Tapos yung Alexandrinos, tapos yung iba pang mayroong idinagdag. 5th century kasi yung Alexandrinos 5th. So late na siya. Saan mo nakuha yung research mo na dinagdag? Sa Alexandrinos dinagdag. Ano pangalan ng article na ginagamit mo ngayon? Ang sabi mo kasi sa Alexandrinos daw dinagdag ang Mark 16. Saan mo kinuha yung pinagsasabi mo? Ganito, i-google mo na lang na yung Sinaiticus hanggang I'm verse asking 8 you, lang tigas siya. ang kote mo eh. Naintindihan mo ba sinasabi ko? I want the article name, article title, at article link. May internet ako dito. Pwede kong i-search yan on the spot On the spot yan. Promise ko yan sa'yo. Pag nag-google ako, wala akong may bigay na link. Hindi mo kailangan magsinungaling na parang sinabi mo na dinagdag daw doon. Hinapang ka, wala ka namang maibigay. Hina naman yung parang naman kayong mga kausap. Wala sa wisyo. Ang hiningi name ng research, name ng article. Kanina pa inulit-ulit sa'yo, napaka-slow mo. Doon daw sa Vaticanos, wala. Sa Alexandrinos, dinagdag. Kung dinagdag din, saan mo kinuha yung research mo na nagsasabi nga daw talaga na dinagdag daw talaga sa history? Yun lang naman ang sa amin eh. Kung ano sasabihin mo, gagamitin namin yung laban sa'yo. Nagbabasa kasi ako dun sa BibleHub.com kasi may mga komentary dun So yun, may paliwanag sila dun kung bakit yung ibang manuscript walang Punta ka dun sa BibleHub. May bulhab. Maraming komentary dun Binabasa ko yung mga komentary nila dun. Kanino komentary lang tanatanong ko? Komentary? Ang kulit mo parang hindi ka nakaintindi. Andyan na ako, nasa Bible Hub na to. Natalis, sinungaling ka, wala naman talaga sa Bible Hub yun. Nag-iimbento ka lang. So sabihin mo muna, aminin mo muna
Aminin mo na wala dyan sa mga komentary na yan na may dinagdag sa Alexandrinos. Aminin mo lang. Saan nga dito sa komentary na Alexandrinos, doon dinagdag lang sa Alexandrinos? Saan nga dyan? Binawas doon. Ang ibig mo palang sabihin, yung ibang codex tulad ng Alexandrinos, Kausap ni. Buang ka ba kausap? Ang tanong ko, saan dito sa komentary kinuha mo na ang dinagdag ang Mark 16 sa Alexandrinos? Saan dyan? sa tingin mo, yung verse 9 to 20 ng Mark 16, ano yan, dinagdag yan o ibinawas? Hindi yan dinagdag. Kinote yan ng mga church fathers. First century pa lang kinukote niya nila na Irenaeus. Doon sa Antioch, Syria na manuscript, meron doon ang Mark 16. Doon sa copy nag-translate ni Stephanos na Greek na galing sa Byzantine. Kay Stephanos na Greek, meron yung Mark 16 doon at galing yun sa Byzantine yung sa kanya. Yun ang hindi mo alam eh. Kaya nga tinatanong kita, saan nga dyan na sinasabing sa Vaticanos daw at sa Alexandrinos daw, idinagdag. Wala nga dyan eh. Babasahin ko lang sa iyo itong Ellicott's commentary, pakinggan mo kung anong sinasabi dito. Now when Jesus was risen early, the history of the verses that follow is in every way remarkable. They are not found in the two of the oldest manuscripts sa Sinaiticus Vatican. Wala daw yun. 4th century kasi yung dalawang yan. Ngayon, hindi pa pinag-uusapan kung sa 1st, 2nd, 3rd, meron na ba o wala. Ang sabi lang, Sinaiticus Vaticanus, wala daw yun. However, are marked as a doubtful in many others and are wanting in some versions. In some of these, there is a blank space left between Mark 16:8. So doon sa Vaticanos at Sinaiticus, yung Mark 16 nakadugtong, meron palang in-erase doon. Ibig sabihin, nandoon yun sa original, in-erase lang nila. In the beginning of St. Lucas, though the writer was suspended his work and waited for material, the absence was noticed by Jerome. Napansin nila Jerome na mayroong erasures, who says that nearly all the Greek texts omit them. Hindi isinama yung original doon sa pag-translate nila dito, sa pagsali nila ng Sinaiticus Vaticanus, hindi isinama ng copyist. But it doesn't mean wala doon sa original, hindi lang isinama. Ngayon, anong pinakatotoo ngayon? Eusebius states same fact as true of the correct manuscript. And no reference is made to them in the tab tables of parallel passages which were contracted for reference by Eusebius of Ammonius. On the other hand, they are referred to by Irenaeus and are found in the Alexandrian and Cambridge manuscript. Doon sa Alexandrian and Cambridge manuscript, andoon yung merong Mark 16. Kinote ni Irenaeus 170 AD. Kinote ang Mark 16, 9 to 20. Kinote ng mga early Christian fathers yan. Nakita yan, nasa Alexandrian Cambridge manuscript yan. Preserve yan doon. Ng ibang mga manuscript na hanggang sa ngayon andoon. Kaya nga, merong King James version, yung Geneva version, merong Reformation versions. Yung mga Greek manuscript nila, andoon talaga kay Stephanos Greek, andoon din yun. Kay Beza, andoon din yun kay Beza. 16th century Greek manuscript, andoon yun. Galing yun sa Byzantine. Meron talaga yun. Naintindihan kita. Ako, wala akong tutog doon. Hindi mo ba alam na ang Sinaiticus at saka Vaticanos sa Alexandrian line yan, hindi yan sa Antiochian line. So di ba ang sabi dun sa Apocalypse, huwag niyong dadagdagan o babawasan ng salita ng Diyos? Hindi naman talaga nabawasan kasi hindi naman walang original. Nangulo ka pala eh. Tama naman yung argumento mo kung walang original. Meron nga original nag-exist, meron pang original na pinakabuo yun ang pinakatotoo. Ang i-debunk mo, yung totoo. Yung totoo ba? Kaya mo ba i-refute yung totoo? Pwede mong i-refute yung Vaticanos, pwede mong i-refute yung Vaticanos na kulang. Wala namang problema doon. Paano yung original na nag-exist na kompleto, na meron pa rin ngayon? Paano mo i-refute yun? Hindi mo nga ma-refute yun eh. Ganito, i-refute mo ha. I-refute mo ang teksto na hawak ni Stephanos na kompleto. Na galing sa Antioch, Syria, na galing sa Byzantine, na merong Mark 16. I-refute mo yung sa kanya. Sige, i-refute mo yun. Paano mo pamalian yun? Itong i-refute mo na merong Mark 16 ng 2nd century, ano ang ka-variance niya sa panahon na yun? Kung ito meron siyang variance, yung Vaticanus sa Sinaiticus, pareho silang wala. Wala problema eh. 4th century lang naman ang copy na gusto nila yan eh. Ang hamon sa'yo, itong Stephanos Greek na Byzantinian text ng 2nd century na may Mark 16, 9 to 20. Ano yung ka-variance niya sa panahon niya na manuscript? Naintindihan mo ba pinagsasabi ko? Ito nga pinapa-refute ko sa iyo eh. Ano ang ka-variance nito nung 2nd century na manuscript? Anong name? Binabasa ko yung
nag-translate ng New International Version at saka ibang mga Wala nga problema, ang kulit mo naman. Ang New International Sabi Version, nila. dito nga yan kinuha eh. Dito nga yan kinuha, dito nga yan galing. Wala nga tayong problema dyan eh. Pwede mo nga Kasi atakihin yun sabi eh. nila, Yung tinatanong ko sa'yo, makinig ka kasi. Yan ang problema sa inyo, mga hiyang-hiyang na kasi sabi kasi Sinasakyan na nga ng- kita dyan eh. Sinasakyan na nga kita dyan. Ang NIV galing nga dito yan lahat. Lahat ng modern na sinasabi mo, galing yung dito lahat. Wala tayong problema kung galing yan dyan lahat. Version lang naman yun lang ng English eh. Translation lang naman yun eh. Ang tinatanong, ang hinahamon ko sa iyo ngayon, paano tong dito sa side namin? Itong side na to. Ito yung i-refute mo para pamalian mo yung Biblia. Dito, ito yung pamalian kasi ito yung pundasyon namin. Ito yung pamalian mo. Ano yung kabarians niya during that time na 2nd century? Itong Vaticano sa Sinaiticus, hindi ito pweba na nakurap ang original. Kundi hindi lang sinunod ang original. Magkaiba yung hindi sinunod ang original sa nakurap ang original. Sa inyo kasi, yung kanilang Habs and Warsh, pareho nilang kiniklaim na original yun. Which is walang sense yun. So this is a copy issue, not the original issue, not the original corruption, but the copy issue. Balik na tayo dito sa argumento. Ito nga tanong nga, itong Stephanus Greek manuscript, na sa Byzantinian text ang tawag doon, Byzantinian text na mayroong Mark 16:9-20. Ano nga yung manuscript na Greek, naka-variance niya sa panahon niya, anong name? Para talaga makita na corrupted tayo yung original, na corrupt talaga kasi magkasabay na magkaiba eh. Sa inyo kasi magkasabay na magkaiba, 8th century magkasabay. Ito anong kasabay nito na magkaiba sa kanya na Greek? Naiintindihan mo ba yung yung comparison? Para malaman na corrupt yung original, ano yung magkaiba sa kanya na same niya ng date na magkaiba ng Greek text? Wala eh. Hindi ganito yung sa Ephesus Vaticanus kasi copy issue to, hindi original issue. Samantalang sa inyo dito, original issue mismo, magkaiba, magkakontra. Yung original issue, magkakontra. Kaya kita binabalik sa argumento dito, para dito ka mag-refute, i-refute mo na to ngayon na. Ano ang Greek manuscript na kabarians niya sa panahon niya na 2nd century na magkaiba sa Byzantinian Greek text na Greek din? Ano? Yun lang hamon ko sa'yo. Ano yung Greek manuscript na yun? Ito yung argumento na dapat mo i-refute. Ang original New Testament ay hindi na-corrupt sapagkat may copies na exactly present lahat ng verses na walang kakontra around 1st to 2nd to 3rd centuries. Na ito ay dumaloy ito sa Antioch, Syria, dumaloy siya sa Byzantine hanggang sa Reformasyon. Ganon ang eksaktong ginamit na text na hindi na-corrupt. Iba pa yon dito sa Textus Vaticanus na copy lang. Na certain place, ng certain people, na copy lang nila. But this is not the original. Copy lang to. Andito yung totoong na-preserve. Nandito sa Antiochian line. Yun ang i-refute mo na may kabarians yun during the 2nd century. Masyadong kaduda-duda daw ang Alexandrinus, ang NIV. Ang NIV at ibang mga modern nag-stick daw sa Sinaiticus Vaticanus. Sabi niya, reliable daw. Reliable as what? Reliable as original text or reliable as copied text? Kasi ang issue natin, tandaan natin, textual variance ng original. Kung itong titirahin mo, hindi mo marirefute ang Bible kung corrupt o hindi. Kasi kahit atakihin mo tong copied text, we Christians can still produce thousands of copy na text na base sa original text. Hindi lang sa copied text magbibis, dito mismo magbibis. Kaya kung aatakihin mo to, walang bearing to sa original text, andoon pa rin yung original text namin. Unlike sa inyo, wala na kayong original text. Dito pinakita na natin sa kanya na ang original ay walang textual variance during the earliest times. Until now, wala. So dito nililiwanag namin, iisa lamang ang original text ng Bible, Hebrew Masoretic, at Textus Receptus sa New Testament naman. Sa Hebrew Masoretic, Old Testament yon, walang magkakontra na Greek text noon. Wala. Copies, may makita kang mga copies, yes, pero walang issue sa original text na magkasabay silang magkakontra. Dito, ito, halos itong lahat, kung alam mo itong lahat, same lang to ng date, 8th century to lahat. Kung di ako nagkakamali, may 9th century din, pero halos 8th century, magkalapit lang ng dates, halos magkapareha lang ng dates. Sabihin na natin, 8th century lang lahat. Guys, ganito mga Muslim kausap. Ganyan sila kausap, guys. Pangit kausap, hindi maintindihan kung taong kausap mo, hindi. Kasi sinungaling kasi. Kasi meron akong church father na may pakita around 1st to 2nd century na kinote ang Mark 16. Maski yung verse 19 nandoon sa kanila. Sino ang anti-Nicene church father noong 1st to 2nd centuries
na nagsabi na walang Mark 16 sa original quotation nila. Oh. Tingnan mo, itong mga anti-Nicene Church Fathers, hindi nila nabutan si Mark at wala rin silang kopya. Hindi ko tinatanong kung nabutan si Mark. Ang sabi dyan, wala na yung original na Mark. Kung may pakita ako na church father noong first century, kinote ang Mark 16. Aminin mo, sinungaling ka, napakasinungaling mo, minuwalang hiya mo yung sarili mo, nagsisinungaling ka laban sa pananampalataya ng Christianity. Nag-quote siya ng Mark 16. Mark 16, ibig sabihin, meron siyang kopya. Exactly! Yun na nga ang punto. Ibig mo sabihin, umiiral pa yung, yung... Tama, umiiral pa nga, mali ka nga. O, ito sabi ni Irenaeus, pakilala ko lang sa'yo. I will not respect any Muslim that act like this. Liars, blasphemers. Ito sabi ni Irenaeus, 1st to 2nd century to Kinote nila ang Mark 16 proving na nasa kanila yan, hindi yan wala sa original. Sa kanyang sulat sa Against Heresies Book 3, Chapter 10. Ito yung kanyang sinabi. No? Ito, Mark says, so then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sits at the right hand of God. Mark 16:19. Si Irenaeus. Tapos sabihin mo wala sa original? Liar ka, sinungaling ka. Sumpain nawa ng Diyos ang nagsisinungaling sa ating dalawa. O, ayun o, around 125. O, wala pang Alexandrinos, wala pang Vaticanos, wala pang Sinaiticus dyan. Kinote na ni Irenaeus yan, 125, around 125 to 200 AD. Kailan nabuhay si Mark? Kasi sabi mo si Irenaeus, nabuhay siya 125 AD. Kailan nabuhay si Mark? Ang argumento doon, yung sulat ni Mark, kinote niya. Walang patunay yun ang akusasyon mo na walang Mark 16. Existence na ni Mark ang tinatanong mo. Wala kang paki kung kailan nag-exist si Mark. As long as yung sulat niya, kinote nung first century pa lang, yun ang argumento doon. Ito na yung argumento mo. Existence ni Mark. Pinakauna niyang argumento kasi wala daw ang Mark 16 sa original. Ngayon, nung pinakita natin si Irenaeus, nag-cite tayo, napunta naman siya sa second argument niya, existence na ni Mark ang tinira. Hindi na yung original ng Mark 16 kung wala doon. Kasi napatunayan na nandoon yung original Dito siya ngayon pumunta sa kanyang panibagong argumento. Patunay itong mga mulo na to para palaka ito. Para mapatunayan na wala sa original yung Mark 16. Ito titirahin niya yung existence ni Mark. Paki mo sa existence ni Mark. Whether Mark 16 is in the original or not. Not the existence of Mark. Ang hina ng utak nyo. Tsaka wala kang kwenta kausap. Demonyo kasi sinungaling ka. No? Sapagkat Muslim ka, sinungaling ang mag-Muslim. Sinungaling ang inyong relihiyon. Kaya, ang Mark 16 ay nasa original at hindi totoo na ito ay wala sa original. Paano sila magkukote ng Mark 16 kung wala sa kanila yung Mark 16 na original? Hindi ba ganun yun? How come na mag-quote sila ng Mark 16 kung wala yan sa original? Magkukote pa ba sila kung wala sa original? O di ka naman ibubuk kay? Speech ko na lang ganito. Wala rin akong problema dyan sa mga variants na yan. Kung may dagdag o may bawas. Sabi kasi niya ni kapatid na James, sabi niya, wag ko pala siyang tawagin kapatid. Sabi ni James, yung Quran kasi may dagdag, may huwa, yung isa naman walang huwa. Kanina pa ka-inimpasay sa kanya, nasa Bible, pagdating sa original, walang ang variance yung original mismo. Ang sa kanila, yung original ang may variance. Yun ang comparison Malis na.